Kabayan, diretsuhin na natin. Meron akong itatanong sa'yo. Naniniwala ka ba na ang presyo ng ticket na nakikita mo sa screen ng cellphone mo ay pareho sa presyong nakikita ng ibang tao? Ang sagot ay hindi. Sa taong 2026, ang airline ticket pricing ay hindi na fixed price gaya ng presyo ng sardinas sa grocery. Ito ay hyper-dynamic at personalized. Ibig sabihin, ang presyo ay nakadepende kung sino ka at kung gaano ka kadesperadong bumili. Welcome sa ating series na Airline Secrets Exposed. Ngayon hihimayin natin ang secret number 1, ang tinatawag na the cookie spy. Madalas mangyari ito. Nag-check ka ng flight pa uwi, let's say Manila to Tokyo. Alas 9 ng umaga, ang presyo ay 15,000 piso. Dahil nag-iisip ka pa, hindi mo muna binili. Pagbalik mo ng alas 2 ng tanghali, 3 oras lang ang nakalipas. Ang presyo ay naging 18,000 pesos na. Ang unang iisipin mo, hala, paubos na ang seat. Kailangan ko nang bilhin ito bago maging 20,000. Ito ang gusto kong malaman mo. Yung 3,000 piso na itinaas, hindi yan dahil naubos ang upuan. Hindi yan dahil tumaas ang presyo ng gasolina ng eroplano. Tumaas yan dahil alam nilang bibili ka. Paano nila nalaman? Dito pumapasok ang digital cookies at web trackers. Sa sandaling buksan mo ang website ng Cebu Pacific, PAL or AirAsia, naglalagay sila ng maliit na spy code sa browser mo. Ang code na ito ay nagre-report sa airline algorithm ng bawat galaw mo. Ito ang mga isinusumbong nila. Una, ang frequency. Ilang beses mo bang sinearch ang flight na yan? Kung sinearch mo yan ng 3 beses sa loob ng isang araw, ang basa ng algorithm dyan ay high intent. Ibig sabihin, sigurado silang bibili ka. Kaya automatic na itataas nila ang presyo sa screen mo para magkaroon ka ng fear of missing out o FOMO. Pangalawa, nire-report nila ang device mo. Alam nyo ba na ayon sa data, ang mga gumagamit ng iPhone o MacBook ay minsan pinapakitaan ng mas mahal na presyo kaysa sa mga gumagamit ng Android o Windows? Bakit? Dahil sa profiling ng airlines, ang mga naka-Apple products ay may mas mataas na spending power o mas mayaman, kaya kaya nilang magbayad ng extra. Diskriminasyon? Oo, pero legal ito sa mundo ng algorithms. Pangatlo, ang location mo. Kung nagbubuk ka galing sa isang mayaman na bansa, minsan mas mahal ang rate kaysa kung nagbubuk ka gamit ang IP address ng Pilipinas. So ano ang nangyayari? Gumagawa sila ng artificial demand. Pinapaniwala ka nila na nagkakaubusan na, pero ang totoo, ang flight na yan ay kalahati pa lang ang laman. Ang tawag dito ay panic selling. Kapag nagpanic ka, nawawala ang logic mo. Bibilhin mo na lang agad kahit mahal kasi natatakot kang mas magmahal pa ito bukas. Yan ang laro nila. At sa larong ito, palagi kang talo. Pero dahil nanonood ka ng bantay, babalik ta rin natin ang laro. Paano mo matatalo ang algorithm? Kailangan mong maging isang ghost o multo sa internet. Huwag na huwag kang magbubuk gamit ang iyong regular browser na puno ng history at cookies. Kilala ka na nila dyan. May 3 step para makuha ang pinakamurang presyo. Step 1. The incognito mode. Ito ang pinakamahalaga. Bago ka pumunta sa airline website, buksan ang incognito sa Chrome o private mode sa Safari. Sa mode na ito, walang nakatagong cookies. Para sa website, isa kang first-time visitor. Wala silang data sa'yo. Hindi nila alam na desperado kang umuwi. Kaya ang ibibigay nila sa'yo ay ang base fare, ang pinakamurang presyo na walang patong. Step 2, the device switch. Kung na-check mo na ang presyo sa cellphone mo, huwag mo nang bilhin dyan. Nakamarka na ang cellphone mo. Lumipat ka sa laptop o kaya hiramin mo ang cellphone ng asawa mo. At siguraduhin mong hindi ka nakakonect sa parehong Wi-Fi o kaya gamitin mo ang iyong mobile data para maiba ang IP address. Fresh device, fresh internet connection equals fresh price. Step 3, the single passenger trick. Kung bibili ka para sa pamilya, halimbawa 3 tao, huwag mong isearch agad ng 3 passengers. Bakit? Dahil kung may natitirang 2 upuan na mura, promo fare,
at isang upuan na mahal, regular fare. Kapag sinerch mo ay 3 passengers, ipapakita ng system ang presyo ng mahal para sa inyong 3. Ang solusyon, isearch mo muna ng isang passenger para makita ang totoong pinakamababang presyo. Kabayan, ang airline ticketing system ay isa sa pinakakomplikadong negosyo sa mundo. Bawat click mo, bawat second na tinititigan mo ang screen ay ginagamit laban sa'yo. Ang 2,000 o 3,000 piso na matitipid mo sa pagiging wise, malaking bagay na yan. Pambayad na yan ng excess baggage o pang Jollibee ng pamilya mo sa pagsalubong sa'yo. Kaya sa susunod na magbubuk ka, mag-incognito, magpalit ng device, at huwag magpadala sa panic. Pero teka, nakatipid ka nga sa ticket pero pagdating mo sa airport, hiwa-hiwalay naman ang upuan ng pamilya mo? Yung anak mo nasa dulo, ikaw nasa unahan, tapos aalukin ka ng airline na magbayad ng seat selection fee para lang magkatabi kayo? Akala mo ba malas lang yon? Hindi. Isa na namang scam yan ng airline algorithm. Sa susunod na episode, ibubunyag natin ang split seating algorithm at paano mo sisiguraduhin na magkatabi ang pamilya mo nang hindi nagbabayad ng extra. Huwag kayong aalis, dito lang sa Bantay. Tumako naman tayo sa secret number 2. Ito ang tinatawag na the split seating algorithm. Ito ang isa sa pinaka-nakakagalit na karanasan sa airport. Nag-book ka ng ticket para sa iyong pamilya. 3 kayo, ikaw, ang asawa mo at ang maliit na anak nyo. Dahil maaga ka, nag-online check-in ka kaagad. Ang expectation mo, dahil nasa iisang booking reference number kayo, magkakatabi ang upuan nyo. Pero laking gulat mo nang lumabas ang boarding pass. Ikaw ay nasa row 5. Ang asawa mo ay nasa row 18 at ang anak nyo ay nasa row 32. Hiwa-hiwalay kayo sa loob ng eroplano. Ang unang sasabihin sa iyo ng airline, ito ay random seat assignment. Sasabihin nila na puno na ang flight kaya hindi kayo mapagtabi. Huwag kayong maniniwala dyan dahil pagpasok nyo sa eroplano, makikita nyo na maraming bakanting upuan na magkakatabi naman sana. Ang totoo, hindi ito random. Ito ay sinasadya. Sa terminolohiya ng aviation business, ito ay bahagi ng ancillary revenue strategy. Ang mga low-cost carriers or budget airlines ay merong algorithm na dinesenyo para i-detect ang mga group bookings o pamilya. Kapag nakita ng system na hindi kayo nagbayad ng seat selection fee nung bumili kayo ng ticket, a-activate ang algorithm. Ang gagawin nito, sadyang ia-assign kayo sa mga middle seats o kaya ay sadyang paghihiwalayin kayo ng malayo. Bakit nila ginagawa ito? Para ipitin kayo sa emosyon. Alam nila na hindi papayag ang magulang na mawalay sa anak nila habang bumibiyahe. Kaya ang mangyayari, mapipilitan kang buksan ulit ang wallet mo. Magbabayad ka ng 500 hanggang 1,000 pesos bawat tao para lang palitan ang upuan at magkatabi kayo. Ito ay purong psikolohiya. Gumagawa sila ng problema para ibenta sa iyo ang solusyon. Kaya paano natin ito maiiwasan nang hindi nagbabayad ng extra? May 2 paraan para labanan ang split seating algorithm. Una, iwasan ang automatic online check-in kung budget airline ang gamit nyo. Kapag hinayaan nyo ang computer na pumili ng upuan para sa inyo days before the flight, siguradong paghihiwalayin kayo nito dahil iyon ang trabaho ng program. Sa halip, agahan nyo na lang pumunta sa airport at mag-check-in sa counter mismo. Mas mataas ang tsansa na pagtabihin kayo ng check-in agent dahil tao ang kausap nyo, hindi computer. Ang mga ahente sa counter ay may kapangyarihan na i-override ang system at bigyan kayo ng magkakatabing upuan ng libre kung may available pa, lalo na kung may kasama kayong bata. Ang computer, walang awa. Ang tao, pwedeng pakiusapan. Pangalawa, kung kailangan talagang mag-online check-in, bantayan ang timing. Ayon sa mga frequent flyers, huwag mag-check-in sa sandaling magbukas ito. Ang mga middle seats at hiwalay na upuan ay madalas ibinibigay sa mga nauunang mag-check-in na hindi nagbayad. Maghintay ng ilang oras o gawin ito sa gabi bago ang flight. Kapag naubos na ang mga pangit na upuan, napipilitan ang algorithm na ibigay ang mga natitirang premium seats o magkakatabing
upuan sa mga huling nag-check-in ng libre. Pero tandaan, risky ito. Pwedeng gumana, pwede ring maubusan kayo. Ang pinakasigurado pa rin ay ang human interaction sa counter. Ipakita nyo na may kasama kayong bata o senior citizen. Madalas dahil sa safety protocols, bawal paupuin ang bata ng malayo sa magulang. Kaya obligahin silang pagtabihin kayo ng walang bayad. Ngayong alam nyo na ang laro sa upuan, dumako naman tayo sa mas malalang scam. Paano kung may ticket ka, confirmed ang booking mo, pero pagdating mo sa gate, sinabi nilang, wala ka ng upuan dahil puno na ang eroplano? Ito ang secret number 3, the ghost seats o overbooking. Legal ba ito? At ano ang karapatan mo kapag nangyari ito sa iyo? Yan ang susunod nating tatalakayin. Dumako na tayo sa secret number 3. Ito ang pinakamasakit sa lahat, ang tinatawag na the ghost seats or overbooking. Imagine this, may hawak kang ticket, confirmed, bayad na, kumpleto ang dokumento mo, naka-leave ka na sa trabaho, nakapack na ang bagahe mo at nasa airport ka na. Pero pagdating mo sa boarding gate, haharangin ka ng staff at sasabihin, Sir/Ma'am, I am sorry. Puno na po ang eroplano, wala na po kayong upuan. Magagalit ka, ipakikita mo ang ticket mo. Sasabihin mo, paano mawawalan ng upuan? Binayaran ko ito. Ito ang masakit na katotohanan. Sa aviation law, legal ang overbooking. Ang mga airlines ay pinapayagan ng batas na magbenta ng ticket na mas marami kaysa sa totoong bilang ng upuan sa eroplano. Kung ang eroplano ay may 180 seats, pwede silang magbenta ng 170 o 200 tickets. Bakit? Dahil sa statistics, alam nila na sa bawat flight may mga pasaherong hindi sumisipot, mga no-show. Kaya para masigurado nilang puno ang kita ng eroplano, nagbebenta sila ng extra. Ang tawag nila dito ay revenue management. Ang tawag ko dito ay legal scam. Pero ano ang nangyayari kapag lahat ng pasahero ay dumating? Kapag walang nag-no-show, dito na magsisimula ang bangungot. Kailangan nilang magbawas ng tao. Kailangan nilang may ibaba o i-bump off. Kadalasan, naghahanap muna sila ng volunteers. Aalukin kanila ng travel voucher o libreng ticket para sumakay sa susunod na flight. Pero kung walang volunteer, pipili sila ng biktima. At dito kayo dapat maging alerto. Sino ang unang tinatanggal? Madalas ang tinatanggal nila ay ang mga solo travelers na nag-check-in ng huli at ang mga bumili ng pinakamurang ticket o promo fare. Kung ikaw ang napili, ano ang gagawin mo? Huwag kang iiyak. Huwag kang magwawala. Dahil kapag nagwala ka, pwede ka nilang ituring na unruly passenger at dyan ka nila talo. Sa halip, maging kalmado at alamamin ang karapatan mo. Kapag ikaw ay na-denied boarding ng hindi mo gusto o involuntary, may karapatan ka sa compensation. Hindi lang basta rebooking sa next flight. Dapat may cash. Ayon sa Air Passenger Bill of Rights kapag hindi ka pinasakay dahil sa overbooking. Una, dapat ibalik nila ang buong halaga ng ticket mo o i-rebook ka sa pinakamabilis na flight. Pangalawa, habang naghihintay ka, sagot nila ang pagkain, inumin, text at tawag mo. Pangatlo, at ito ang hindi nila sinasabi, kung ang next flight ay bukas pa, sagot nila ang hotel at transportasyon papunta doon. Huwag na huwag kang pipirma sa anumang papel o tatanggap ng travel voucher na maliit ang halaga kung hindi mo naiintindihan. Kapag tinanggap mo ang voucher, waiver na yon. Ibig sabihin, sinusuko mo na ang karapatan mong magreklamo. Ang hilingin mo ay cash compensation base sa layo ng biyahe at tagal ng delay. Tandaan, ang ticket mo ay kontrata. Binayaran mo sila para ihatid ka. Kung hindi nila magawa yon dahil naging sakim sila sa pagbebenta ng ticket, obligasyon nilang bayaran ang perwisyo sa iyo. Kaya ang payo ng bantay para hindi ma-offload dahil sa overbooking. Mag-check-in ng maaga, ang mga huling dumadating sa counter ang madalas na nagiging target ng bump-off. Kapag nakuha mo na ang boarding pass mo na may seat number, mas ligtas ka na. Pero teka, nakasakay ka na. Akala mo ligtas ka na sa gastos? Pag-upo mo,
may makikita kang insurance form o kaya ay aalukin ka ng travel protection. Kailangan mo ba talaga ito? O tinatapon mo lang ang pera mo? Yan ang secret number 4, the useless insurance trap. Dumako naman tayo sa secret number 4. Ito ang tinatawag na the insurance tick box. Kapag nagbubook ka ng ticket online, lalo na kung nagmamadali ka, mapapansin mo na bago ka makarating sa payment page, may isang pahina o pop-up na mangungulit sa iyo. Sasabihin nito, add travel protection for only 500 pesos or recommended for your trip. Minsan ang box na ito ay pre-check or may check na agad. Kailangan mo pa itong i-click para tanggalin. Minsan naman ang button para tumanggi ay napakaliit o nakatago sa ilalim na may nakasulat na, "No, I will risk my trip." Huwag kayong madadala sa guilt trip na ito. Ang airline insurance na inaalok nila habang nagbubook ka, yan ang isa sa pinakamalaking pinagkakakitaan ng airlines. Halos purong tubo yan sa kanila. Bakit ko tinawag na trap o patibong? Dahil kung babasahin mo ang fine print o yung maliliit na letra ng pulisya, makikita mo na napakalimitado ng coverage nito. Madalas, hindi nito covered ang mga bagay na talagang kinatatakutan mo. Halimbawa kung nagka-giyera or may pandemya or may force majeure gaya ng bagyo, madalas ay hindi ka babayaran ng insurance na yan. Ang babayaran lang nila ay kung mamatay ka sa eroplano o mawala ang bagahe mo ng tuluyan. Mga bagay na obligasyon naman talaga nilang bayaran kahit wala kang insurance. Kaya bago mo i-click ang yes, tingnan mo muna ang wallet mo. Anong credit card ang gamit mo pambayad ng ticket? Alam nyo ba na ang karamihan sa mga travel credit cards, gold o platinum cards ay merong free travel insurance? Oo, libre. Basta ginamit mo ang credit card nila, pambili ng ticket, automatic na insured ka na. Kasama na dyan ang flight delay, lost baggage at accident coverage. Minsan, mas mataas pa ang coverage ng libreng insurance ng bangko kaysa sa binibenta ng airline. Kaya bakit ka magbabayad ng 500 o 1,000 piso para sa bagay na meron ka na ng libre? Sayang ang pera. Kung gusto mo talaga ng peace of mind, huwag dyan sa tick box bumili. Kumuha ka ng third-party insurance yun sa labas. Yung mga legit na insurance companies. Mas mura ang premium at mas malawak ang coverage. Pwede mong i-customize kung kailangan mo ng medical emergency o gadget protection. Kaya sa susunod na mag-book ka, hanapin ang button na No Thanks or Remove Insurance. I-untick ang box na yan. Ang matitipid mo dyan ay pwede nang pandagdag sa allowance mo. Pero paano kung nasa airport ka na at biglang na-delay ang flight mo ng 5 oras? Ang rason ng airline, bad weather o masama ang panahon. Pero pagtingin mo sa labas, tirik naman ang araw. Nagsisinungaling ba sila? At bakit nila gagamitin ang rason na weather kahit hindi naman umuulan? Ito ang huling sikreto na dapat niyong malaman para makakuha ng libreng pagkain at hotel. Ang secret number 5, the reason game. Dumako na tayo sa huli at ito ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil dito madalas nagkakatalo, dito nauubos ang pasensya at dito nasasayang ang pera nyo. Secret number 5, the reason game. I-visualize natin ang sitwasyon. Nasa airport ka, nakaupo sa boarding gate, pagod ka na, gutom ka na. Ang mga anak mo umiiyak na dahil mainit at naiinip. Ang schedule ng flight nyo, 5:00 ng hapon. Pero 6:00 na, wala pa ring eroplano, wala pa ring boarding. Maya-maya, makikita nyo ang ground staff na nagbubulungan. Pagkatapos, hahawakan nila ang microphone at sasabihin ang linyang ito, "Attention passengers, we regret to inform you that your flight is delayed due to bad weather condition at the destination." O kaya naman ay due to air traffic congestion. Pagkarinig mo nito, manlulumo ka. Titingin ka sa bintana, tirik na tirik ang araw sa Manila. I-check mo sa Google ang weather sa pupuntahan mo. Halimbawa sa Hong Kong o Singapore, wala namang bagyo. Pero dahil sinabi nilang weather, tatanggapin mo na lang. Iisipin mo, wala tayong magagawa, safety first. Kabayan, huminto ka sandali.
Gusto kong malaman mo ang isang dirty little secret ng airline industry. Ang rason na ibinibigay nila sa announcement ay hindi laging totoo. Madalas ito ay isang calculated business decision. Bakit? Dahil sa Air Passenger Bill of Rights may dalawang klase ng delay at magkaiba ang obligasyon ng airline sa dalawang ito. Ang una ay tinatawag na airline fault. Ito yung kasalanan nila. Halimbawa, nasira ang makina ng eroplano, technical issue. Late dumating ang piloto o crew, o kaya ay mabagal ang system nila sa check-in. Kapag ETO ang dahilan ng delay, obligasyon nilang pakainin ka, bigyan ng hotel kung aabutin ng bukas, at bigyan ng cash compensation kung sobra na ang tagal. Gagastos sila ng milyon-milyon para sa inyo. Ang pangalawa ay tinatawag na force majeure. Ito yung mga bagay na hindi nila kontrolado. Bagyo, lindol, pagsabog ng bulkan, o air traffic control restrictions. Kapag ITO ang dahilan, wala silang babayaran sa inyo. Walang libreng hotel, walang cash. Rebooking lang ang offer. Bahala ka na sa buhay mo kung saan ka matutulog. Ngayon, nakikita nyo na ba ang laro? Kung ikaw ang airline manager at nasira ang eroplano mo kaya hindi makalipad, aaminin mo ba na technical problem ito at magbabayad ka ng hotel sa 200 pasahero? O sasabihin mo na lang na weather condition para makalibre ka sa gastos? Sa maraming kaso, ginagamit nila ang weather o traffic bilang lusot o loophole. Kahit ang totoo ay kulang sila sa staff o nag-expire na ang duty hours ng piloto, crew rotation issue, ang ire-report nila sa system ay weather. Dahil ang weather ay get out of jail free card nila. So paano natin sila mabibisto? Paano mo malalaman kung niloloko ka na? Huwag kang magwala sa counter. Gamitin mo ang teknolohiya. Ilabas ang cellphone at buksan ang app na Flight Radar 24 o The Flight Aware. Ito ang gagawin mo. Tingnan ang airport na pupuntahan nyo. Halimbawa, papunta kang Davao at sabi nila, bad weather daw sa Davao. I-check mo sa app, nakakalanding ba ang ibang eroplano sa Davao ngayong oras na ito? Kung nakikita mo na ang Philippine Airlines ay nakalanding, ang AirAsia ay nakalanding, at ang Emirates ay nakalanding. Pero ang eroplano nyo lang ang hindi makalipad dahil sa weather? Kabayan, nagsisinungaling sila. Imposible na sa eroplano nyo lang umulan habang sa iba ay maaraw. Kapag nakita nyo ito, operational issue, yan na tinatago lang nila sa likod ng salitang weather. Ano ang gagawin mo? Lumapit ka sa supervisor sa counter. Huwag kang sisigaw. Maging kalmado pero matirme. Ipakita mo ang cellphone mo. Sabihin mo ito, ma'am, sabi niyo weather ang dahilan. Pero nakikita ko dito sa Flight Radar na lahat ng ibang airlines ay nakakalapag naman. Mukhang operational issue ito. Alam ko ang karapatan ko sa Bill of Rights. Pagkatapos hingin mo ito, Certificate of Delay. Ito ay isang papel na nagpapatunay kung bakit na-delay ang flight. Sabihin mo, kailangan ko ng Certificate of Delay na nakalagay ang totoong rason para sa travel insurance ko. Kapag narinig nila ito, madalas ay natataranta sila. Dahil alam nilang hindi pwedeng pekein ang official document. Kapag naramdaman nilang wise ang pasahero at may ebidensya, biglang nag-iiba ang ihip ng hangin. Biglang maglalabas ng meal stub, biglang prioritize ka sa rebooking. O kaya, aaminin nila na technical nga ang problema. Yun ang kapangyarihan ng kaalaman. Sa airport ang walang alam, kawawa. Ang may alam, VIP. Kabayan, ang airline ay negosyo. Ang priority nila ay profit, hindi ang convenience mo. Kaya huwag kang aasa na kusa nilang ibibigay ang karapatan mo. Kailangan mo itong hingin. Kailangan mo itong ipaglaban. Sana ay nakatulong ang 5 sekretong ibinahagi ko sa video na ito. Mula sa cookie spy sa booking, sa split seating ng pamilya, sa ghost seats or overbooking, sa insurance trap, hanggang dito sa reason game ng delays. Layunin ng channel na ito na protektahan ang bawat Pilipino, lalo na ang mga OFW na nagpapakahirap sa ibang bansa. Ayaw nating masayang ang pinagpaguran nyo dahil lang sa panloloko ng sistema. Kung umabot ka sa dulo ng video na ito, gusto kong malaman kung handa ka ng ipaglaban ang sarili mo.
Gusto kong makita kung sino ang mga tunay na matatapang dito. I-comment sa ibaba ang salitang karapatan. Uulitin ko, i-comment ang karapatan sa comment section. Gawin nating ingay ito para malaman ng mga airlines na gising ang mga Pilipino na hindi na kami basta-basta mauuto, na alam namin ang batas at alam namin ang laro nyo. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like ang video at i-share ito sa pamilya nyo na bibiyahe. Maging handa, maging alerto. Ito ang inyong bantay. Ingat sa biyahe.